Di ba ba? So, behind all this, gusto ko lang paalalahanan kayong lahat na there is a bigger problem and a bigger concern. Ito po talaga ay gawa ng mga komunista. Pilit nila pinababagsak ating bayan. Tapos na sila, binanatan nila ng binanatan si Sara. Ngayon, tinira na nila si Digong, napakulong na nila. Ngayon, si Marcos naman ang binabanatan nila. Diba? Kasi wala na si Digong, si Marcos, ikaw, abusado ka, minarsalo mo, mamarsalo ka na naman. Pag-iba ng mga leader dito, sila na naman po ang aangat. So that's why, nandito po tayo nananawagan na ibalik natin ang katarungan sa ating bayan, sundin natin ang ating konstitusyon, at pag tayo po ay may bago ng kongreso, bagong kongreso, isulong na po natin ang Constitutional Convention para mabawasan na natin yung mga sobra-sobrang kapangyarihan na naibigay natin sa presidente, sa kongreso, pati sa pulis na ginagamit para tayo ay ipitin, takutin at putulin ang ating kalayaan. Nailagay po yan lahat sa konstitusyon, kaya nagawa yan ng mga pulis, ng presidente, ng kongreso sa isang Pilipino na dati pang presidente, pero Pilipino na lang, ordinaryong Pilipino na na-violate ang lahat ng kanyang constitutional guarantees to life, liberty, and property. Na-violate noong March 11, nakita natin lahat.